Mga boss, trabaho na ulit tayo sa Canada. Ilang araw na, mula nung ako ay hindi na kumakain ng kanin. After kong mag-lunch, nakakaramdam ako ng hilo. Nilagang itlog sa umaga. 2 itlog, okay na sa akin yun. Medyo namayat ako. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking pangangatawan. So, natatakot ako. Mga boss, trabaho na ulit tayo sa Canada. Mga boss, trabaho na ulit tayo dito sa Canada. Pasok ako ngayon ng 7-Eleven. Alas 3 ng hapon dito sa amin ngayon, ang labas ko alas 8 ng gabi. Sapatos muna ako mga boss. Nag-i-snow sa labas. Pagkatapos ng 2 araw, na napakataas ng lamig. Unang araw, negative 38. Pangalawang araw, negative 36. Tapos ngayon, bumaba na siya. Halos negative 12 na lang yata. Malamig pa rin, syempre. Tapos nag-snow naman ngayon. That is Canada. Malamig na ba sa mga boss? Kaya wag na tayong magtaka. Hindi tayo nagko-complain. Sinasabi ko lang kung ano ang totoong pakiramdam pag ikaw na yung nandito sa napakalamig na lugar. Mga boss. Nakita nyo naman. Diba? Natutuwa nga ako sa mga nagko-comment sa akin minsan. Ang dami mong reklamo. Nasa Canada ka na nga. Nagreklamo ka pa sa isdo. Kung hindi ka pa nakarating ng Canada, masasabi mo talaga yung gano'n. Pero kung ikaw ay nakarating ng Canada at na-experience mo yung snow dito sa Canada, siguro parehas tayo ng sinasabi, di ba? Magko-comment ka sa akin ng experience mo rin dito sa Canada. Antok pa ako. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon ng daan dito sa amin ngayon.
Ito na tayo 7-Eleven mga boss. Kailangan natin kumita mga boss. Let's go. Let's go. Amoy na yung manok ano? Kamusta mga boss? Kakarating ko lang mga boss. Kahit nagpalit na ako ng damit, amoy manok pa rin ako. Ito yung uniform ko ng 7-Eleven. At ang aking baunan, mga boss, ilang araw na, mula nang ako ay hindi na kumakain ng kanin. Hindi naman talaga hindi na kumakain. Kaya lang pagdating ng hapon, mga bandang alas 6, kumakain ako ng konti bago ako matulog sa gabi. Kasi sumasakit yung ulo ko kapag walang laman yung tiyan ko ng kanin. Siguro nasanay na lang talaga ako na kumain ng kanin. Pero yung umagahan at tanghalian, hindi talaga ako kumakain ng kanin mga boss. Kasi dati, pag nag-almusal ako ng kanin, tapos pagpasok ko ng trabaho, magla-lunch ako. Tapos kakain ulit ako ng kanin. Pagkain ko mga boss, after kong mag-lunch, nakakaramdam ako ng hilo. Nakaupo ako, pagtayo ko, para na akong nalulula. Dahil sa may high blood nga ako mga boss, isa yon sa alam ko na bawal sa akin. Bukod dun sa mga alat, sa mga matataba, ganyan. Pero ngayon, sinubukan ko, itong mga ilang araw na, hindi ako kumain ng kanin ng umaga at tanghalian. Sa gabi na lang, pagsapit ng alas 6, konting kanin lang. Binabawi ko na lang sa, mahilig akong magbaon ng nilagang itlog sa umaga. 2 itlog, okay na sa akin yun. At hanggat maaari, binabawasan ko rin kumain ng tinapay. Kasi isa rin daw yun sa sa high blood. At nasubukan ko ng mga ilang araw daw kumain ng kanin. Talaga medyo mahirap. Para ka laging gutom. At ngayon medyo nasasanay na ako. Kasi sa gabi kumakain naman ako ng konti bago matulog. At ayun lang mga boss. In-update ko lang kayo sa aking kalusugan. Ganun pala talaga siguro pag nagkakaedad na.
medyo medyo masailan ka na at nagiging health conscious ka na sa lahat. Pati yung sa pagtatrabaho, isa din sa iniwasan ko yung magtrabaho ako ng graveyard. Kaya hindi na ako sumubok mag-apply sa mga malalaking company kahit alam ko na malaki ang sahod. Kasi siyempre dahil sa kalusugan ko na rin. Ayun lang mga boss. At ngayong hapon na to mga boss, may iniwan sa akin si Mrs. na pork shoulder blade steak. Itong dalawan to. Gagayatin ko siya ng cubes pang minudo. Tapos marinate ko siya, lagay ko sa rep, tapos lutuin ni Mrs. Mamayang gabi pag uwi niya. Kasi dadali namin to sa anak namin na nag-aaral sa ibang town. So doon siya nag-stay talaga. Nangungupahan siya doon sa mag-asawang kababayan natin. At Saturday and Sunday umuwi siya. Pero minsan hindi siya umuwi. Yun, kaya sa bahay laging walang tao. Kasi may trabaho din kami ni Mrs. Ganun, yung buhay dito sa Canada. Diba? Mag-gayat na tayo mga boss. Wait lang mga boss. Habang mag-gayat ako, magpapakulo ko ng tubig para makainom ako ng tea. Tuwing nadating ako, nainom ako ng tea mga boss. Kasi hindi ako nagkakape. Medyo namayat ako. Mas okay sa akin to. Mas gusto ko to na ganito yung katawan ko. Nahirap kasi yung mataba, tapos nakakaramdam ako ng kakaiba sa aking pangangatawan. So natatakot ako. Baka na-deadball tayo ng maaga. Masarap sa menudo, no? Yung may konting taba-taba, no? Yung mga ganito, no? Yan. Hindi gaano busy ngayon sa store, mga boss. Kaya medyo nakakangiti tayo ng ayos. Pero kapag sobrang busy, daming deliver, pag uwi natin ng bahay, medyo lambot na lambot tayo. Kaya isa to, itong Canada na puntahan ng mga Pilipino. Kasi marami silang napapanood about sa Canada, yung mga vlog ng mga kababayan natin dito. Sinishare nila yung buhay nila dito sa Canada. So, yung mga ilan nating kababayan sa Pilipinas, parang nahihikayat silang pumunta ng Canada para sa future ng mga bata. At totoo naman, yung sinasabi naman ng iba na pangit ang Canada, siguro yung naging experience nila dito, baka alam niyo na, hindi maganda dahil siguro baka karoon sila ng mga problema, nagkaroon sila ng malaking utang.
Kaya hanggat maaari, pag-isipan muna kung ano yung mga desisyon na, lalo na pagdating sa pera, pakihirap.